Pagpapasyahan na ng National Maritime Council ang planong pagtatanggal sa underwater structures na nakita sa Bajo de Masinloc. Ayon sa PCG, bineberipika na nila hanggang sa ngayon kung ito ay bagong lagay lamang o 2010 pa naroroon. Alamin ang buong balita mula kay Alvin Pelabello. Nakatakdang desisyonan ng National Maritime Council at ng National Task Force for the West Philippine Sea ang pag-aalis ng underwater structures na namataan kamakailan sa bahagi ng Bajo de Masinloc. Ayon yan sa pahayag ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela. Base sa satellite image, ayon kay Tariela, ang naturang struktura ay naroroon na taong 2010 pa lang, pero ang naturang bagay ay debris raw mula sa planong structure sa bahagi ng karagatan. Patuloy na iniretrieve ng PCG ang mga larawan ng naunang struktura. Nitong Martes, sinabi ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na may namataan ang mga militar na mayroon underwater structure sa bahagi ng BDM. Biniberipika pa raw ng Philippine Navy kung ang mga structures na ito ay bagong lagay. 1997 noong nagtangka ang China na magtatag ng steel structure sa BDM pero pinalaga ng Pilipinas. September 10 naman noong inanunsyo ng China ang plano nilang pagtatatag ng nature reserve sa BDM. Naghain ng panibagong diplomatikong protesta ang Department of Foreign Affairs laban sa China sa nangyaring October 12 water cannoning incident ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. 48 diplomatikong protesta na ang naihain ng Pilipinas laban sa China ngayong taon. Patuloy naman ang panghihikayat ni Filipinos Do Not Yield Movement Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Guisha sa mga kabataan na mangialam sa isyu ng pagtindig sa teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay upang malabanan ang patuloy na pagpapalaganap ng Beijing na maling impormasyon para angkinin ang teritoryo ng bansa, bagay na malinaw na labag raw sa pinal na desisyon ng 2016 Arbitral Award at sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Para sa EuroTV News, Alvin Pelabello, sumasaludo sa bawat Pilipino.